Alright, magandang araw Pilipinas. This is Lacson po ito at ito nga po yung tutorial kung paano po gamitin ang MetaTrader 4 pagdating sa mobile. At gamit ko dito is iOS, gamit ko po is iPhone 14 but don't worry if you're watching this on an Android device. Pareho lang naman po yung mga kakailanganin pindutin, magkaiba lang po yung interface but i-explain ko po sa inyo pa isa-isa. And of course, pinakaunang kailangan yung gawin is install po yung MetaTrader 4 sa inyong device. So pag nasa iOS kayo, of course, App Store. Pag nasa Android naman is Google Play Store. Lagay nyo lang MetaTrader 4 or MT4. Tapos walang ibang lalabas dyan itong MetaTrader 4. So install na natin sa ating device. Pagkatapos pag-install, buksan at ito na yung ating MetaTrader 4 pinakaunang pagbuksan. So, allow mo lang tapos accept yung terms and conditions. So, meron dito mag-open ng demo account but since meron tayong existing account na kailangan natin i-login, at of course, yun na nga po yung pinaka-process. Unang-una talaga is gagawa po kayo ng account, trading account doon sa inyong preferred na broker. So, pinakamagandang broker po dito sa Pilipinas is XM. Ilalagay ko po yung link dyan sa video description. Tsaka wala pa kayong account. At yun na nga, after nyo magbukas, magsisend po yung broker ng email sa inyo kung saan nandun yung mga login details dito sa ating MetaTrader. So, dalawa po yung magiging account po natin doon sa ating broker, pagkatapos yung ating trading account, which is kung saan tayo mag-place ng ating trade, ito nga MetaTrader. So, gagawin ko is balik ako doon sa aking email kung saan nandun yung details na sinend sa akin ng aking broker, which is ang XM nga. So, ito na yung demo account na aking gagamitin para sa tutorial na ito. So, yung email po na isi-send sa inyo ng broker is nandun po yung pangalan po ng inyong server, tapos yung MetaTrader 4 ID, and kung nakikita nyo. And of course, yung password na gagamitin niyo is yung password na ginawa nyo nung nag-sign up kayo ng trading account. Meron ding ibang broker na gagawa sila ng password para sa inyo at yun na nga, isasama dapat nila yan sa email na isi-send sa inyo. So, kukopyahin ko itong aking login details. Tapos balik ako sa MetaTrader 4. At magkaiba po yung setup sa pag-login sa MetaTrader 4 sa iOS at saka sa Android. Ang Android is meron siyang hamburger icon sa top left at yun yung kailangan yung itap para ma-route kayo dun sa option na maglalagin ng account. But dito sa iOS is dito nga kayo sa settings at dito kayo sa trade accounts at dito tayo mag-a-add ng ating account. Click lang natin itong plus sign dito sa top right. Pagkatapos isa-route tayo dito sa option mag-login ng existing account. So dahil nga meron na tayong existing account na gagamitin para sa tutorial na to, so dito ako sa login an existing account. Pagkatapos i-search mo dito yung server or yung broker. So sa akin is XM Global. Ganyan lang, tapos lalabas dapat yung mga options na pwede nating pagpipilian. So, yung aking server is XM Global Demo 4 kasi nga ito po ay demo account para sa tutorial na ito. So, ilalagay ko lang yung aking login, which is yun na nga, balik po kayo dun sa inyong email, tapos yung password na aking ginawa nung gumawa ko nitong trading account na to. So, ilalagay lang yung login at saka yung password, pagkatapos click mo lang done at malalagyan na yung ating account. At pag nakita mo na itong mga trading pairs dito, ibig sabihin successful po yung pag-login ng ating account. So pag nag-error po siya, make sure na balikan niyo yung email at check niyo yung server at make sure na tama po yung ID at saka password. At kung babalik tayo sa settings na tab, dito sa pinakababa, ito na yung ating account, naka-login na siya. So actually, pwede kang mag-add ng multiple accounts sa MetaTrader 4. Dito ka lang sa add new accounts. But yun nga, pagdating sa Android, yung hamburger icon po na nasa top left, yun po yung i-click niyo para makita niyo itong mga options na to. Yun lang po yung pinagkaiba ng iOS at saka yung Android. Yung kanilang settings is hamburger icon yung nandoon. Yung ibig sabihin ko po ng hamburger icon, yung parang tatlong linya na sunod-sunod. At kung gusto niyo halimbawa itong tanggalin to, i-delete niyo itong iba dito kasi sa halimbawa ngayon meron lang kayong gustong i-trade na trading pair, dito lang kayo sa top left na pencil icon. Tap nyo lang, pagkatapos ito, select nyo lang dito at meron ditong lalabas na delete icon. So, halimbawa, itong i-delete ko itong EUROSEC, delete lang, ganyan lang. Kung gusto mo namang i-rearrange, drag-drag mo lang ganyan. Tapos para makita yung kung saan yung gusto mong nasa top dapat na trading pair. Now, kung gusto mo namang mag-add ng trading pair, so halimbawa yung gusto mong mag-trade ng gold for example or ano ba yung preferred mo na currency na gusto mong i-trade forex, dito ka lang sa plus sign sa top right at dito lalabas ngayon yung mga pwede nating i-add. So pwede mag-add ka ng cryptos or forex. So let's just say add ako ng Bitcoin. BTC GBP for example. So click ko lang tong plus green na icon tapos malalagay na yan dito sa ating list. So ayan na yun, BTC GBP. So dahil close ang forex market ngayon kaya di gumagalaw yung mga prices dito. But kung nakikita niyo itong BTC GBP or Bitcoin slash Great Britain Pound,
kung gumagalaw yung presyo kasi nga yung Bitcoin is open po yan. I mean, yung cryptocurrencies is hindi po nagko-close yan. Pag halimbawa ngayon gusto mo i-check yung movement ng prices ng trading pair na gusto mong i-trade or i-check mo yung chart, gagawin mo lang is i-tap mo lang yung trading pair na gusto mong i-check, tapos dito ka sa chart, at dito nga i-route ka ngayon sa mga candlesticks, which is dito mo makikita kung ano yung naging itsura or galaw ng presyo ng currency pair or trading pair na gusto mong i-trade. Now, dito sa chart, pwede mo itong i-customize depende sa gusto mong colors or itsura ng mga candlesticks. Mamaya explain ko din sa inyo kung ano yung candlesticks. Ang gagawin mo lang is tap mo lang yung chart pagkatapos dito ka sa settings. So, pwede mo i-change yung colors, tapos pwede ring bar chart or candlesticks, but most of the time, yung pinipili ng mga tao is itong candlestick. So, you guys can just play around sa mga settings na nandito kasi self-explanatory naman po. Maiintindihan nyo naman po. So, halimbawa, pag colors, i-change mo lang dito kung ano yung bar up or bar down, candlestick na bullish at saka yung bearish. Yung bearish is pababa, yung candlestick na paakyat is bullish. Red and green usually yung ginagamit, but depende nga sa inyo kasi nga nasa inyo naman po yung ano yung gusto niyo magiging color. So halimbawa ngayon nandito, white at saka green. At kung gusto niyo rin mag-add ng indicators, dito niyo rin yan gagawin. Ayan, tap niyo lang yung chart pagkatapos lalabas ng indicators or objects. Ibig sabihin, halimbawa maglagay kayo ng linya for support and resistance, pwede niyo rin yan gawin. Pinakamaganda niyong gawin para at least ma-structure na maayos yung trading plan ninyo is i-auto-rotate niyo po yung cellphone para makita niyo po pag ganito. Ayan. Naka-auto-rotate po ako, hindi na po ako ngayon naka-portrait. So, dito niyo yan makikita. At pag gusto niyo i-change yung time frame, dito lang kayo sa top left. Ayan, kung nakikita niyo ngayon, each one, ibig sabihin nasa 1 hour time frame po tayo. Kung gusto nating i-change sa 15 minutes or kung gusto nating i-change sa 5 minutes, ibig sabihin po niyan yung bawat candlesticks po na nandito is nabubuo po siya within 5 minutes na time frame. So, ang ano lang naman po ng candlestick, so po kayo ma-overwhelm lalo na sa mga first timer, ibig sabihin lang naman po is nilalarawan niya lang kung ano yung nagiging movement ng presyo sa trading pair na gusto niyo i-trade. So, halimbawa yung BTC GBP yung ating trading pair na nandito, ibig sabihin ngayon ito yung movement ng presyo every 5 minutes. So, bawat candlesticks na nandito. Now, ngayon, pag green, ibig sabihin ngayon nandito, kasi yung ating colors kanina is bar up or bullish yung green, is paakyat yung price. Kumbaga, tumaas po yung presyo compared dun sa last price kung saan siya nag-close after 5 minutes sa ating time frame na nandito sa ating halimbawa. At honest opinion, medyo mahirap po mag-trade na mobile device lang po yung gagamitin natin kung saan tayo magma-map out or mag-setup na ating trading plan. Medyo mahirap po talaga pagdating sa mobile. But the good news is kadalasan ngayon karamihan sa mga brokers na nandito sa available sa ating mga Filipino traders, meron silang mga mobile app na pwede nating gamitin. So kagaya sa akin, ang XM, meron silang mobile app which is a lot better compare sa itong MetaTrader 4 na pwede nating gamitin sa ating mobile pag nag-trade. At kung complete beginner ka at wala ka pa talagang experience sa pagti-trade, I would suggest na talagang dapat aralin niyo muna kasi napaka-risky po ng pagti-trade. So, hindi lang kung gawa ka lang ng account tapos sa fund mo tapos trade ka ng totoong pera. So, magsimula ka na mag-try ng or mag-develop ng strategy gamit ang demo account. At meron akong ilalagay na recommended book para sa mga beginners dyan sa video description. I-check nyo lang. Bilihin nyo muna yon, aralin nyo muna kung paano magiging profitable trader bago kayo mag-trade talaga ng totoong pera. Or kung wala kayong time tapos gusto nyo mag-participate talaga sa financial market, gusto nyo kumita, mag-profit, i-recommend ko sa inyo is mag-try muna kayong copy trading. Copy trading, ibig sabihin po ng copy trading is kukopya ka lang ng mga experienced traders at kung ano yung magiging trades nila, yun din yung marereflect na trades dun sa ating trading account. Pinakamagandang copy trading platform na mai-recommend ko sa inyo is yung XM Copy Trading. Maglalagay ako ng link dyan sa video description for more details at saka yung tutorial kung paano naman siya. Now, tuloy tayo dito sa ating tutorial at yun na nga, ganun lang po kung ano yung candlesticks. Naglalarawan na siya sa movement ng currency prices. At kung itong tab na to, trades, is dito mo makita yung mga trades mo. Ang history is dito mo makita yung mga past trades mo. At settings is obviously dito yung settings kung saan tayo magsiset up ng ating mga account at saka kung gusto natin mag-check ng mga news at saka economic calendars which is mga magti-trade, tini-check din nila yan. Now, halimbawa ngayon, ready ka na at gusto mo na mag-place ng trade, ang kailangan mo lang gawin is hanapin mo lang yung currency pair or trading pair na gusto mong i-trade. So, halimbawa ngayon, BTC GBP. So, ito lang yung gumagalaw at the moment. Tap mo lang. Pagkatapos dito ka sa trade.
Now, bago ka makapag-place ng trade, kailangan mong i-determine magkano ba yung lot size. Lot size is ito po yun, itong nasa taas. So, ang lot size ngayon is i-calculate mo yan depende kung ano yung account type na meron ka kasi sa halimbawa sa Excel meron silang standard, merong micro, ultra low standard, mga ganyan. Diyan po nakabase ang ano yung magiging lot size, magkano yung magiging lot size at saka nakabase din yan depende kung magkano yung laman or equity ng iyong account, balance ng iyong account. So, kailangan mo niyang i-calculate para malaman mo magkano ba yung ire-risk mo out of your balance in that particular trade. Maglalagay ako ng separate tutorial kung paano mag-calculate ng lot size dyan sa video description. So, kailangan nyo i-check yon kasi napaka-importante po na kailangan nating alam natin yung ating lot size para malaman natin kung magkano lang yung ire-risk natin na amount out of our balance on that particular trade. Now, dito sa stop loss and take profit, diyan ka maglalagay ng presyo ng trading pair na gusto mong i-trade. Kung stop loss, ibig sabihin ngayon, pag halimbawa yung speculation mo is paakyat or nag-place ka ng buy order kasi akala mo paakyat yung presyo ng market compared sa before na price, magpe-place ka ng buy market, lagyan mo ng stop loss kasi pag halimbawa yung bumaliktad, hindi pwedeng maubos yung balance ng ating account. Kailangan lang meron lang tayong amount na kung saan tayo maglalagay ng ating stop loss. Yung stop loss din is kasama din yan sa pagkakalculate ng ating lot size. So kung magkano lang yung ating stop loss, ilalagay natin yan doon sa pag-calculate ng ating lot size at yun nga, andan po yung tutorial dyan sa video description. Tsaka yung take profit, pag halimbawa ngayon hindi ka naman laging nakaantabas yung cellphone, maglalagay ka ng take profit para pag halimbawa ngayon, kahit tulog ka, pag na-hit yung take profit price na gusto mong take profit, automatic magko-close yung trade at magkakaroon ka nga ng profit kung tama ang yung speculation or kung panalo nga ang yung trade. So halimbawa ngayon tingin ko is paakyat yung market or yung presyo ng Bitcoin against GBP, Great Britain Pound. So gagawin ko lang is maglalagay ka dapat talaga ng stop loss bago ka mag-place ng order. So gagawin ko lang is click ko lang tong buy market. Pagkatapos ma-place na yung order. Now, yung iba, yung mga first timer magtataka, bakit negative ka agad? Bakit red ka agad? Kasi po, yan po yung ating fees, yung babayad doon sa ating broker. So, that's how brokers make money. So, mayroon pong tinatawag na spread na kung saan nakabase yung magiging fees natin doon sa ating broker. So, ganun lang po kasimple kung paano mag-place at maglagay ng stop loss, take profit sa MetaTrader 4 gamit ang mobile. At yun na nga, medyo mahirap po talaga pagdating sa mobile, lalo-lalo na kapag wala ka pang experience, hindi ka makapag-setup na yung trading plan or mag-implement ng strategy, i-map out mo yung strategy. Kaya I would recommend na halimbawa wala ka pa talagang computer or laptop, mag-try ka muna mag-copy trading. Pag nag-profit ka doon, bili ka ng laptop. Tapos at the same time, mag-aaral ka talaga kung paano magiging profitable trader kasi hindi po basta-basta ang pagti-trade. Kung gusto mo magiging profitable, parang dadaan ka pong kindergarten hanggang gagraduate ng college yung in terms sa pag-aaral. So, kailangan ng dedicated na time. At kung wala kang gano'n, kasi kung halimbawa ngayon empleyado ka, wala kang time masyado, pwede ka talaga mag-copy trading. So, merong mga strategy kung paano magiging profitable na copy trader. At yun na nga, meron po tayong separate video kung saan pinag-usapan natin yan. So, hanggang dito na lang muna 'tong tutorial at kung meron kayong questions, ano man yung gusto nyong itanong, mag-comment na lang po kayo dyan sa baba. Thank you so much for watching at mabuhay Pilipinas!